Ngayon po sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa mga hakbang tungo sa kaligtasan. Amen. So marami tayong naririnig na mga alagad ng Diyos o mga preacher, mga pastor, na ang propesya ay nagaganap na. Amen. Na malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Na kung titingnan natin, halos lahat ng mga Kristiyano ay doon nakatingin o yun ang mga inaabangan. Amen. Ano po ba ang dapat nating gawin? Lahat tayo'y naniniwala na ang Diyos, na may Diyos dahil gusto nating maligtas. Amen. Dapat ihanda natin ang ating mga sarili. Sa umagang ito, mayroon tayong pag-aaralan tungo sa kaligtasan. Amen. Dahil iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol sa kaligtasan. Amen. Minsan, sinisira natin sila. Sabi nila, dito na ako namatay. Dito na ako nabuhay. Ito lang kinamulatan ko. Dito na ako mamamatay. Amen. Di pa po minsan nararanasin natin yan? Minsan sabihin nila, gagawa na lang akong mabuti, ako'y maliligtas. Amen. Yung iba, basta nasunod nila ang 10 utos, ligtas na sila. Amen. Sabi sa Bible, isa lang ang hindi mo masunod o hindi mo nagawa, yun ay na-disobey. Amen. Sabi nga sa Santiago 2 verse chapter 10, sabi dito, ang lumalabag sa isang utos kahit tumupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Amen. So, ibig sabihin, pag sinod mo pag pinaniniwalaan mo yung 10 utos, pag pumalya ka sa isa, ang lahat na yun ay hindi mo nasunod. Amen. Amen. Yung iba naman, naniniwala sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ngayon, pag-aralan natin ang mahakbang tungo sa kaligtasan. Amen. Unang hakbang, grace or biyaya. Grace is usually defined as undeserved favor. Hindi nararapat na pabor. Unmerited love and favor of God. Pag-ibig na walang katumbas. Ang pag-ibig na walang katumbas dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating hinandog niya ang kaisa-isa niyang anak sa krus. Amen. Mababasa natin sa Roma natin sa Roma 3 verse 23-24, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, dahil sa kanyang kagadang loob ay walang bayad niyang ibinigay. Sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. So dahil di kayang tubusin ng tao ang kanyang sarili, kaya gumawa niyan ang Panginoong Hesus. Amen. Sabi nga sa Episo chapter 2 verse
5 and 8, sabi dito, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa sa ating pagsuway. Iniligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen. So, sabi nga, not yourself, it is the gift of God. Amen. Hindi sa sarili nating gawa, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Amen? So, ibig sabihin, hindi tayo maliligtas kung wala ang kagandahang loob ng Diyos. Amen? Amen. Punta po tayo sa pangalawa. Saved by faith. Naligtas dahil sa pananampalataya. Pag walang pananampalataya ang isang tao, ay hindi maliligtas dahil ang pangako ay doon lamang sa mga anak ng Diyos. O kumikilala sa Panginoon, pag walang faith, walang katubusan. Para maligtas, kailangan ang pananampalataya. Amen. Sabi nga sa Hebreo 11:6, sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. So, sabi nga sa Santiago 2, chapter 2, verse 19 to 20, sabi dito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Amen? Ibig sabihin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, ang paggawa natin ng mabuti, ang siyang ebidensya at nagpapatunay na tayo'y ay mananampalataya. Amen. Dahil tayo ay mga mananampalataya, ipakita natin ang bunga nito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ibig sabihin, may pagbabago sa ating mga puso. Amen. Amen. Sabi sa Roman 10:10, sabi dito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa ganon, itinuturing na matuwid ng Diyos, nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa ganon ay naliligtas. Amen. Ibig sabihin, mahalaga ang pananampalataya para sa kaligtasan. Amen. Sana tayo sa number 3, saved by confession. Amen. Pag-aamin. Ano ba ang confession? Bakit kailangan? Upang ibunyag ang mga kasalanan. Amen. Upang alisin ang pasanin sa konsensya. Amen. Upang kilalanin ang pagkakasala sa maling paggawa. Amen. Sabi nga sa Roma 10:10, sabi dito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Amen. At sa gayon, itinuturing na matuwid ng Diyos, nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At sa gayon ay naliligtas. Amen. Ang pagkukumpisal ay sa ating mga kasalanan ay mabuti para sa ating mga kaluluwa. Amen. Amen.
Dahil kung anong ang sinasabi natin sa ang sinasabi natin pag tayo naghihingi ng tawad ay yun po ang nanggagaling sa ating mga puso. Amen. Sabi nga sa unang 1, chapter 1, verse 9, sabi dito, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Sabi nga dito, malaki ang magagawa ng pananalangin ng taong matuwid. Ito po ay granted. Amen. Pinakikinggan ni Lord. Amen. Tama po yun. Halimbawa, kung dati nga tayo, yung nandun pa tayo sa Katoliko, amen, tayo nangungumpisal. Dito rin po sa atin, tayo po may mga kapatiran na tinatawag nating mata sa atin, mga pastor-pastora, amen, hindi po tayo humingi sa kanila ng panalangin na sa ating mga nagawang kasalanan. Amen. Dahil yan po ay nasusulat. Amen. Sabi nga dito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ito po ay granted at pinakikinggan ni Lord. Amen. So, sabi nga sa Kawikaan 28:13, sabi dito, siyang nagtatakip sa kanyang mga kasalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatapmo ng kaawaan. Amen. Ibig sabihin, kinahabagan ng Panginoon ang mga taong umaamin sa kanilang mga kasalanan. Amen. Ang kasalanan ay isang mga sanhi na naghahadlang ng biyayang dadaloy sa atin. Amen. Ngayon po, punta po tayo sa saved by repentance, pang-4. Dahil tama. Dito po tayo sa repentance, ang pagsisisi. Repentance o pagsisisi means to change one mind para mabago ang isip. To turn around para tumalikod, talikdan ang dating gawang masama. Forsaking absent ang pagtalikod sa kasalanan. Sabi sa Lucas 13:1 and 3, sabi dito, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipapapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea upang ang mga ito'y habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, silang higit na masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Amen. Dito makikita natin na mahalaga ang pagsisisi. Amen. Ayon sa 2 Peter 3:19, sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat lahat niya ay nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Amen. Ang tao ay hindi pwedeng magsisi na hindi niya tinanggap ang kanyang kamalian. Amen. Amen. Kaya mapalad ang mga taong umaamin sa kanyang mga kasalanan at tumatalikod nito, siya ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga ang pagsisisi. Amen. Ang panglima ay saved by faith. The third
person of Trinity. Amen. Sabi sa 1, chapter 3, verse 35, sabi dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pagkahari ng Diyos. Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na nakakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot ni Jesus. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So dito, sabi nga sa 4, paano maipapanak pang muli ang isang taong matanda na at makakapasok pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak muli. So, ibig sabihin po nito, nagtatanong si Nicodemo kung paano nga naman maibabalik kung ikaw ay ipinanganak na yung ina. Amen. Ang sagot ni Jesus, ang tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Dahil nilinis tayo sa malinis na tubig ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay espiritu. Sabi nga sa 1 chapter 3 verse 63, sabi dito, ang espiritu ay nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu. Ito ay nagbibigay buhay. Amen. Ang mga salitang ito, ang mga salitang ito ay magagawa ng laman. Amen. Gagawa ng laman. Amen. Amen. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at ito'y nagbibigay buhay. Amen. So, sabi nga, without God, the Holy Spirit, we cannot be saved. Amen. Dahil sabi nga sa Roma, chapter 1 hanggang 14, basahin po muna natin. Sabi sa Roma, chapter 1, hanggang 14, sabi dito, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakikipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikip-isa natin kay Kristo. Pinalaya na ako mula sa kautusan. Ang kasalanan at kamatayan ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Amen. Isinugo niya ang kanyang sariling anak na anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinahatulan na niya ang kasalanang umaapi sa tao. Amen. Chapter 4. Verse 4, ginagawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad at sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagaan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. Sa verse 7, kaya nga kapag itinuntuon ng mga tao ang kanyang pag-isip sa pag-ihip sa mga hilig ng laman, siya ay magiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi
niya ito magagawa. At ang mga nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Amen. Chapter 9, verse 9, sabi dito, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sa katunayan naninirahan sa inyong ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ng Diyos, kung wala sa tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Amen. Dahil po ang ating puso, dito po nanahan ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Dahil po tayo ay sa atin na po ang Espiritu ng Diyos. Amen. Sa mga taong nanampalataya. Amen. Number 10, verse 10, sabi dito, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Amen. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Amen. Verse 12, mga kapatid, wala tayong pananagutan, sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawan ng makalaman. Ngunit kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang magawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Amen. Dito po sa verse 14, sabi dito, ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ay silyo ng kaligtasan. Amen. Sabi nga sa Roman chapter 8 verse 16, sabi dito, ang Espiritu ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Ang katunayan na tayo mga anak ng Diyos, sabi sa Efeso 4:30, sabi dito, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ay ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Dahil dito po, sabi dito, siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin ng pagdating ng takdang panahon. Amen. So, wag po natin bigyan ng ang ating espiritu. Amen. Dahil yun po ang tatak ng Diyos para sa atin na katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Amen. Napakahalaga ng banal na espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Amen. Dahil sa iyong katibayan na ikaw ay anak ng Diyos at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Panghuli pong hakbang para sa kaligtasan, sabi dito, saved by endurance, pagtitiis. The art, quality, or power of withstanding hardship, gawa, kalidad o kapangyarihan sa pagtitiis sa kahirapan. Amen. Sabi sa Hebreo, chapter 2, verse 1, sabi dito, kaya nga dapat lalo tayong
Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Amen. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Amen. Sabi nga, at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Amen. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing ating harapin. Amen. Sabi nga dito, sinabi na ang buhay pananampalataya ay humahalin tulad sa paligsahan ng takbuhan na nasa kabila ng hirap at pagtitiis ay patuloy pa rin sa hirap at pagtitiis ay patuloy pa rin sa hirap na kanyang nararanasan sa pagtakbo ay siyang mananalo. Amen. Dahil maraming paghihirap ang ating mararanasan sa pakipag-isa kay Kristo. Ang kaaway natin. Ang napupuot sa Kanya ay napupuot sa atin. Amen. Totoo po yun. Dahil tayo, sa pagsunod natin kay Kristo, yung iba, yung minsan nga, pag nakita tayo dyan sa daan, pag niyaya tayo yung dati nating mga ginagawa, minsan umiiwas tayo, minsan yung iba, nagagalit sa atin o naiinis sa atin. Amen. Dahil yun po ay gawa ng dito sa mundong ito. Amen. Dahil tayo mga Kristiyano ay sumusunod na sa nilalakaran ni Kristo Jesus. Amen. Sabi nga sa Mateo chapter 10 verse 22, sabi dito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Totoo po yun. Dahil sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi dito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Amen. Sa makibahagi ka sa hirap at pagtitiis tulad ni Kristo. Amen. Ibig pong sabihin ay makibahagi tayo sa mga paghihirap ni Kristo. Amen. Ulitin po natin, ang mahakbang tungo sa kaligtasan ay ang grace, faith, confession, repentance, Holy Spirit, at endurance. Amen. So, ito na po ako magtatapos sa Hebreo 12, chapter 2, verse 1 and 3. Sabi dito, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinapahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi tumanggap dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. So, ganun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Amen. Seryosohin po natin ang salita ng kaligtasan. Amen. Dahil ito po ay mahalaga sa ating buhay. Amen. Amen. Lord, salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Sana po tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na kami patawarin mo, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ito po ang araw ng aming komunyon, Panginoon.
Patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, upang maging talukod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Puri na yung dakilang pangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.